Lalo pong lumilinaw ang tindi ng pananalasa ng bagyong Uwan sa Cagayan. Bukod sa mga video ng kasagsagan ng bagyo, tumamba din sa Tuaw, Cagayan ang mga naglalakihang troso. Ang idinulot nito, alamin natin live sa pagtutok ni June Veneracion. June! Emil, napakaraming bahay ang nawasak dito sa bayan ng Tuaw, lalawigan ng Cagayan dahil sa pag-apaw ng Chico River na sinabayan pa ng mga naglalakihang troso kasunod ng hagupit ng bagyong Uwan. Yan, danong na yan sir, yaw ko, yaw sakto ya level na yan kanaya perta. Nilusong ng mga pulis ang hanggang dibdib na baha sa Tuaw, Cagayan. Pinalikas nila ang mga residente, gaya ng lolang itong natrap sa bahay. Pinasa na siya ng rescuers para mailabas ng kanilang bahay. Manang, gawawan sila ng sakad, go! Taas po kami ng bubong. Sa taas ng baha, napilitang manatili sa kanilang bubong ang ilan. Bukod sa mga bata, kasama rin nila ang mga alagang hayop. May mga kambing at mga biik pa na ikinubli sa loob ng cooler. Bumaha sa bayan dahil sa pag-apaw ng Chico River kasunod ng pag-ulang dala ng bagyong Uwan. Nagmistulang lawa ang lugar at may mga nasira ring bahay malapit sa ilog. Samot-saring debris rin ang nagkalat sa mga kalsada. Pinagtulungan din ng mga rescuer na buhatin ang kabaong na ito sa gitna ng maputik na daan. Naantala kasi ang lamay dahil sa bagyo at kinailangan ilipat sa ibang lugar ang kabaong. Naibalik na ang labi sa mga kaanak nito. Ito na yung pinakamalakas na bagyo na naranasan namin dito. Nakakala lang namin ay hindi kami aabot ng tubig dito. Pero ngayon, sobrang lakas ng ginawa ng bagyong Uwan. Ang mga gamit sa bahay, basa lahat, walang nailigtas, sir. Kasi yung sa loob ng bahay, sir, putik lahat, sir. Sa barangay Barangkwag ng parehong bayan, humupa na ang baha. Pero bakas ng dilubyo ang matatanaw kahit saan lumingon. Naglalakihan ng mga troso na inalod ng pagragasa ng Chico River na humampas at sumira sa maraming bahay. Dito yung bahay namin sir, walang naiwan kahit yung gamit namin. Tapos yung bahay namin, binumpa ng troso, ang laki. Wala na ring babalik ang bahay ang 12 anyos sa si Zoren. Sa kabila ng hirap na inabot, nagawa pa rin niyang sagipin ang isang tuta na naiwan paghupa ng baha. Nanginginig po, naaawa po ako. Tapos kinuha ko na po. Halagaan mo na lang. Matyaga namang hinugasan ni Roseanne ang mga putikang damit ng mga anak na ilan lang sa kakaunting gamit na naisalba. Paano na kami magsisimula? Yung tindahan namin, sir, wala na. Wala na pang kabuhayan. Buti nakakangiti pa kayo o Oh, okay lang, sir. Okay lang yung ngiti. Pagsubok lang ni Lord yan. Sa panahon ng matinding sakuna, muling nakita ang bayanihan ng mga Pinoy. Dumating sa barangay ang mga gustong tumulong kahit sa simpleng paraan. Ibigyan po namin sila ng mga extra damit po na din po namin nasusuot. Para kahit pa paano makatulong. Sabi ng mga taga rito, ngayon lang nila naranasan ang ganitong kalamidad. At ngayon lang din sila pinadapa ng naglalakihang troso. Tila himalang lahat sila nakaligtas. Talagang yung mga bahay ay tinamaan ng mga troso na galing sa taas, galing Kalinga and Mountain Province, galing sa Pasil River at saka Chico River. Ang drainage ng mga yan galing sa Mountain Province and Kalinga. Kita po ninyo yung level ng tubig halos hanggang dibdib na ng mga residente. Yung mga nalubog din sa mataas na baha ang Tuguegarao City. Halos abot na mga bubong. Kinailangan ng magbangka ng rescuers para mailigtas ang mga residente. Ang ilan nga sa kanila, sa bubong na dumaan para mailikas sa hanggang dibdib na baha. Bitbit pa ng ilang residente sa paglikas ang kanilang mga alagang hayop. Nasa 1,000 residente ang nagsipaglikas dito sa bayan ng Tuaw. Malaking problema ang kinakaharap ngayon no mga wala nang babalikang tahanan. Dalawang posibilidad na pwedeng mangyari sa kanila, manatili sa mga evacuation center o makitira muna sa kanilang mga kamag-anak. Emil. Maraming salamat, June Veneracion.